Magandang araw, Becolanza! Welcome sa isa na namang makabulang episode ng DSWD 5. Ang iyong tahanan para sa mahalagang impormasyon, balita at talakayang naglalayong palakasin ang bawat pamilyang Bicolano. Sa programang ito, tinatalakay natin ang iba't ibang programa at serbisyo ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Ako nga po pala si J. Miles K. Araw, Project Development Officer 2 mula sa Social Marketing Unit, at makakasama rin natin ngayong araw ang aking kapwa Angel in Red Vest na si Sir Justin. Magandang araw, Sir Justin. Ayan, so magandang araw Ma'am J. Miles at magandang araw din sa ating mga manonood sa DSWD 5 sa DSWD Field Office 5 Facebook page. Ako po pala si Justin Ben Medina, Project Development Officer 2 mula sa Social Marketing Unit. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng DSWD Social Marketing Unit sa pangunguna ni Ms. Mary Giselle Mesa at sa pamumuno ng aming Regional Director, Norman Lario. Parte ito ng aming patuloy na pagsisikap na makapagbigay ng inspirasyon at pag-asa na may extra love at extra care para sa bawat Bicolano. Yan, ngayong Martes, interesante at napapanahon ang ating talakayan dahil pag-uusapan natin ang tungkol sa data privacy and security at paano mapapangalagaan o mapoprotektahan ng ating sarili online. Importanteng paksa ito ngayon lalo na patuloy na sinusulong ang digitalization hindi lamang sa DSWD kundi pati sa ibang pampubliko at pribadong organisasyon upang mas mapadali ang mga serbisyo at transaksyon. Kaya sana ang talakayang ito ay makatulong sa ating mga client beneficiaries. Gayon na din sa ating mga kawani at sa lahat ng manonood na gumagamit ng cellphone at mga online applications. Yan, tama Ma'am J. Miles, napapanahon at talagang magandang talakay nito dahil nandito tayo ngayon sa tinatawag na digital na panahon kung saan kasabay nito ang paglawak ng interaksyon ng mga tao online ay ang mga panganib din na maaaring may dulot sa maling paggamit nito. Kaya samahan nyo kami at manatiling nakatutok hanggang dulo dahil pag-uusapan natin kung paano protektahan ang sarili online. At bukod pa sa umaapaw na impormasyon, ay mamamahagi din kami ng 100 pesos na load o GCash sa isang maswerteng viewer na makakasagot ng ating question of the day. Yes, Sir Justin. Isa ito sa nakakasabik na bahagi ng programa natin every week kasi natututo ka na, nananalo ka pa. Kaya naman manatiling nakatutok sa DSWD 5 para sa pagkakataong makuha ang aming premyo kung sakaling masagot nyo ang aming question of the day. So ang ating question of the day ay, paano mo mapoprotektahan ang iyong sarili online? Uulitin ko po ang tanong. Paano mo mapoprotektahan ang iyong sarili online? Para sa ating viewers, i-type lamang ang iyong sagot sa mismong comment section ng Facebook Live na ito. Ayan, mukhang handa na po ang ating mga viewers sa ating talakayan. Ayan, yes Ma'am J. Miles, handa na rin akong ipakilala ang ating mga panauhin mula sa Information and Communications Technology Management Section o ICTMS ng DSWD Field Office 5. Makakasama natin sina Sir John Paul Mangampo, Information and Technology Officer 1, at Sir Jobert Bakisal, Computer Maintenance Technologist 1 ng DSWD Bicol Region ICTMS. Magandang umaga, Sir. Welcome po sa ating DSWD 5. Batiin po muna natin ang ating mga viewers. Magandang umaga sa na nanonood at nakikinig. Ako po si Paul Mangampo, Information Technology Officer 1. Kasama ko ang aming kasamahan sa ICTMS na si Jobert Bakisal. Magandang umaga sa inyong lahat. Ako po si Jobert Bakisal, ang CMT1 ng ICTMS. Yan, maraming salamat po sa pagpapaunlak sa aming invitation. And syempre, kunin na din natin itong pagkakataon para magpasalamat sa ICTMS dahil sila ang pansamantalang nagpapatuloy sa atin dito sa DSWD 5 habang ginagawa pa ang ating bagong studio. So yan, data privacy and security. Napakalawak na paksa po. Siguro para mas madaling maunawaan ng ating mga viewers, isa-isahin po natin ang pagpapaliwanag nitong medyo broad na konsepto. Ano po ba ang data? Ang data ay isang impormasyon tungkol sa atin at maraming uri ng data. Halimbawa dito ay personal data,
Ito ay ating pangalan, birthday, contact number, at ating address. At meron din tinatawag na sensitive data. Ito yung ating mga government-issued IDs, yung mga bank details natin. Ito ay isang sensitive at hindi basta dapat binibigay kung kanino lang. At mga medical records at financial information natin. At isa naman ang digital data. Ito yung ginagamit natin sa mga social media, which is ang login credentials natin, ng mga username and password, mga larawan at pinupost natin sa social media. Ito ay tinatawag natin digital data. Yeah. Ayan, so kung mapapansin natin, yung mga nabanggit ni Sir, ito yung mga bagay na karaniwang nakikita natin na shared online. So, gaya ng birthday at iba pang mga personal na information na usually talagang makikita mo siya online kasi sinishare siya ng ibang tao at yung iba pang mga information na tulad nun. So, dumako naman po tayo sa ating sunod na tanong. So, ano naman po Sir yung tinatawag po natin na privacy? Yun po. So kung napansin natin, yung tinatawag natin na data madalas is mga personal na impormasyon. So yung impormasyon na yon ay may katumbas na privacy o yun yung karapatan at kakayahan natin kung saan kaya natin kontrolin tayo mismo as mga tao, mga users. Kaya natin kontrolin kung sino ang gumagamit at kung paano natin papamahagi yung ating mga impormasyon. So halimbawa nito, kung tayo ay gumagamit ng mga social media like Facebook, Instagram, maaari natin, meron tayong karapatan at kakayahan na magdesisyon kung sino lang ang gusto natin makakita or kung sino lang gusto natin gumamit yung mga ano man na posting or information na pinopost natin sa social media accounts. Yan. Kumbaga sir, bilang individual na may-ari ng personal na data o impormasyon, meron tayong karapatan or rights to privacy doon Yes sa po, data na ma'am. iyon. Ano po? Yes po. So, pero kasi ngayon sa panahon ngayon, parang nagiging common na yung pag-share ng mga Yun. nabanggit na sir, diba? Yes Yung mga po. birthday, very typical ito sa atin. So, bakit po ba sir, etong data at privacy, importanteng pinoprotektahan natin ito? Ano po ba ang kahalagan ng pagprotekta sa data at Sige, sa Sir Gilbert. privacy? Mahalaga na protektahan natin itong mga data na ito upang maiwasan natin ang identity theft o gamitin ng ibang tao ang ating identity. Magpapanggap sila at pwede nilang gamitin sa mga online scams at phishing. Halimbawa nito is kapag nakuha nila yung contact number at email ko, pwede nila akong padalhan ng mga email na or text na nanalo ngaya ako ng 100,000 or May makukuha ka. Hindi naman isipin nyo, wala akong sinaling raffle o mga Nabunot pero ka nanalo. sa raffle, may gift. Ang swerte naman. At itong mga suspicious links na ito, dapat iwasan natin na hindi ito pindutin. At pag na-redirect or napunta tayo sa mga websites na ito, wag po tayong maglalagay natin personal or sensitive data upang maiwasan natin na makuha nila yung mga data natin. Yeah. Usually, ningi dyan, sir, di ba? Pag tinik mo yung link, yung bank information. Yun, iwasan po natin yun, lalo na kung maraming laman yung mga bank accounts natin. Ayan, so maraming salamat sir sa napakagandang paliwanag. Talaga namang mahalaga ang pagiging responsable, lalo na sa paggagamit ng mga online platforms gaya ng Facebook at iba pang social media dahil minsan isang click lang talaga ay maaari itong makapagdulot ng kapahamakan sa atin bilang isang social media user. So, sunod po tayo sa susunod na tanong. So, bakit po ba sir or maaari po ba kayong makapagbahagi ng halimbawa ng tinatawag natin na online risk? Okay, so pag mga online risk kasi maraming siya, maraming itsura, maraming klase. So andun na yung sinabi ni Sir Gilbert kanina, phishing. Pag sinabi natin phishing, maaari siyang in the form of text messages or emails or kahit ano man na form kung saan nahihingi sila ng informasyon sa inyo para makakuha ng or makapag-scam na tinatawag natin scam. Meron din yung oversharing kung saan yung labis sa pagbabahagi ng information. So madalas makita natin yan sa mga social media accounts or kahit sa mga untrusted website na tinatawag. So if maaari mag-share tayo, maaari magbigay tayo ng labis na informasyon tungkol sa atin, especially yung mga sensitive information tinatawag. Andun din yung
paggamit natin ng mga weak passwords. Yan. Ibig sabihin ng weak passwords ay yung password na ginamit natin is maaring mahulaan or makuha. Mansari niyo, sir, ano? Mansari, mga birthday, mga ganon. Yung Or, mansari na pinost mo yun, dyan sa wag na wag po tayo magagamit ng mga information na maaaring marami ang nakakaalam. Yan. Like birthday, or halimbawa, yung, yung mga numbers or dates na may mga personal sa'yo, may mga personal attachments. Kumaga madaming nakakaalam. Yes, maraming maaaring na nakakaalam. Especially, yung mga passwords din na madali tandaan, like password 123 or 123456, parang ganon. So, andun papasok yung pagiging creativity natin sa paggamit ng strong passwords. Tapos, andun na nga, yung sinasabi ko kanina, mga untrusted or fake websites. Yun ang isa pa sa mga online risk na maaaring encounter natin. So siguro may balitaan kayo or may na-encounter kayo mga ganito before, like may mga GCash websites daw na ganito na doon kayo pwede mag-transact, maaari kayo mag-cash in, di ba? So iwasan natin yung mga ganon. Meron din mga websites na kunwari nag-offer ng job postings, nagbibigay ng opportunities, nahihingi ng information, may hiring daw na ganitong posisyon kung saan ang totoo ay kinukuha lang pala or nagko-collect lang sila ng mga personal informations natin. So isa pa sa pinaka-common na risk na maaari natin ma-encounter is yung paggamit ng public wifi. Siguro madalas naman sa atin gustong mag-connect, di ba? Or marami sa atin gusto mag-connect lagi. Ayaw natin maiwan sa online world. So madalas ang ginagawa natin, pupunta tayo sa lugar kung saan may libre, may free wifi para makapag-connect. At doon, andun yung mataas na risk na yung wifi na kung saan tayo nag-connect, especially libre siya, hindi natin alam kung gaano siya ka-secure. So possible na yung mga websites or kung ano man yung mga applications na ginamit natin doon through the public wifi, nakukuha nilang kunin yung mga data, yung mga information, mga transactions. Sa pag-connect lang, sir. Sa pag-connect lang sa public wifi. Kaya dapat tayo medyo ingat din tayo sa paggamit ng free wifi. Kasi nga ang nagiging issue natin dahil libre sila, hindi natin alam kung ano yung security measures na ginamit sa libreng wifi na yon. So maganda yung halimbawa ng ng mga risk na yun or data privacy issues na yun is yung mga fake posting scams na sinabi ko kanina, mga scam calls. Siguro nabalitaan nyo rin yung recently lang yung nangyari sa Cebu na call center. So yung ginagawa nila is example ng fake scam calls kung saan tinatawagan nila yung mga clients, sabi sila ng mga kung ano-anong opportunities na pwede makuha ng clients. Ang totoo pala ay scam lang pala, hindi totoo. So yun, example ng fake scam calls. Ano pa ba? Social media oversharing naman is very common. Very common kasi lahat naman tayo siguro gumagamit ng social media. Akala natin safe. Magandang example dyan, oversharing. Yung nabanggit nga ni Sir Gilbert kanina, like kapag halimbawa kung lalabas tayo, di ba halimbawa nagta-travel tayo, we share too much na kung asan tayo ngayon, ano ginagawa natin ngayon, nagma-my day tayo. Real time. Real time pa. Ibig sabihin, kung ano yung risk currently yun ang ginagawa natin. So ano yung risk doon? Ano yung maaring maging problema doon? Siyempre, yung mga attackers natin, malalaman nila asan yung whereabouts natin. Possible, kung mayroon silang plano or mayroon silang sabihin natin. Nakabantay na sa'yo, sir. Nakabantay sila. Halimbawa, meron silang masamang balak sa pumasok sa bahay ninyo. Alam nila wala kayo sa bahay ninyo. Kasi nag-post kayo ng long andito kami ngayon. Or gano'n. vacation Perfect opportunity. Or possible siyang gamitin din for reason na to identify sino possible targets. Kasi ito yung mga tao na possible na meron kami makukuha. Kasi sa mga sinishare natin. Dagdag ko lang din ton. Okay. Yung sa mga travel. For example, mahilig ka mag-travel Kung, Travel goal. yan. Malay may magpadala sa inyong scammer ng mga voucher or something na i-click nyo talaga kasi very interesado kayo sa mga travel. And nagtaka kayo and naano kayo sa link na may mga voucher or discounts kayo makukuha. Yun, i-make sure nyo na legit ba talaga yung mga website na yun at nagbibigay ng mga vouchers. Mahirap din yan. Yan. At dagdag ko na lang din dun sa mga oversharing. Siguro mas okay na hindi naman sobrang late upload, pero yung
pag-share or pag-post natin sa social media is sabihin natin mga last week lang yon or mga ilang araw nang nakalipas. Para at least hindi siya yung on the day mismo or real time Or kung talaga. hindi naman kailangan talaga mag-upload, kahit wag. Kahit lang. So imagine sir, no, from being an online risk to security risk na siya. Yes. So nako-compromise na din yung security natin bilang tao simply because yung information natin is out there, readily available. Yes, Kukunin sir. lang nila and at the same time, they might use it for their own personal interests. Yes po. Yun, dagdag ko na rin doon sa mga about sa security, yung paggamit natin ng mga password. Iwasan din natin na gamitin ng isang password sa lahat ng accounts. Yung Para mga madaling matandaan kasi minsan, di ba? Yun, at yun din dahil sa madali lang siyang tandaan, kaya ang ginagawa ng iba ay iisa lang yung mga password nila sa isang account. What if na hack yung social media mo and yung password mo doon is same pa sa bank account mo, which is risky kasi pwedeng i-login din ng scammer or ng hacker yung bank account mo para mabuksan niya ito. Which is sanayin din natin na magpalit or magbago ng ating password siguro mga ilang months para at least kung ma-atake man o ma-hack man yung ating social media, hindi maapektuhan yung mga ibang accounts natin. Yun. So yun, ano po, sabi nga ni Sir Justin, yung mga risk na yun, pwedeng maging security risk talaga. So, importante na maging cautious tayo. Talagang sobrang ingat sa paggamit lalo na ng mga online platforms. Kasi yun nga, sabi ni Sir, kahit simpleng pagkonekta sa Wi-Fi at pag-share lang ng mga impormasyon ay maaaring maging dahilan para ma-compromise ang ating mga pribadong impormasyon at magdulot kumbaga ng kapahamakan sa atin. So, napakakaraniwan po sa mga ganitong kaso ngayon na balita na, 'di ba, yung bigla na lang mawawalan ng laman yung Yes. bank account kasi Nalipat sa may iba. naklik lang na link. And so yun, kaya napakahalaga talagang maingat at mapanuri tayo bago tayo gumawa ng kahit anong transaksyon. So, dyan po nagtatapos ang unang bahagi ng ating talakayan. Manatiling nakatutok sa ating programa dahil magpapatuloy ang ating talakayan sa pagbabalik ng DSWD 5, Data Security and Privacy. Social welfare is very important, but equally as important will be the development programs of the department. 4Ps beneficiaries are graduating. We want to make sure that they don't slip back to poverty. That's why we want to strengthen our sustainable livelihood program. We want to make sure that these SLPs are really sustainable in nature and not one-shot deals. We want to look at the community-driven development of Kalahi Seeds, making sure that the farthest communities are reached by development and that they're community-driven. We want to work into strengthening the social protection side of our residential care centers by making sure that our social workers are capacity built. We want to make sure that when we do get clients in our care facilities, that we assess them right, we intervene right, and that we provide the necessary exit mechanism so that they can be mainstreamed back into society and they can be productive members of society. We have 76 residential care facilities with varying mandates. Some of them are for senior citizens, some of them for abandoned children. We also want to look at expanding the base so that we can attract more social workers. We stumbled upon recently a facility in the department that was supposed to cultivate future social workers. We want to bring that back and turn it into the DSWD Academy. The facility is existing. We just have to breathe in content into it. We also want to bring back dignity in getting social welfare. We streamline the requirements and that we go digital. We are talking about chatbots so that people have access to the requirements even before they get to the department. Coming up with portals where people can upload the requirements and digital forms of disbursement of cash.
Pagdating sa puso at puso, buo ang puso ng mga taga-DSWD. Nung nag-aaral po kami, high school, kapag wala pa pera sila mama, masyado pong nalilate yung aming contribution. Pero po, nung naging 4-piece po kami, hands-on na po si mama na, magbayad na kayo, tapos nag-a-advance na din po para po hindi na daw po kami nahuhuli sa pagbayad ng mga school fees. Yung pagiging isan po naming beneficiaryo ng 4-piece ay nakatulong din para po makapagtapos ako. Lalo na po nung college ako na bago kami ma-assign, nag-entrance exam, then nag-interview po. Nabanggit ko po na 4-piece beneficiary kami. And luckily po, nakasama po ako sa TES, yung Tertiary Education Subsidy ng CHED. Ako po ay nakapagtapos ng Bachelor of Secondary Education, Major in Values Education sa Baao Community College. And naipasa ko po ang licensure examination for teachers last March 2024. And kaka-outtaking ko lang po last June 23. Ang natutunan ko po bilang beneficiaryo ng 4-piece ay bigyan po ng karampatang exchange po na ibinibigay ng 4-piece. Dapat po kailangan namin na bigyan din ng magandang example po na mag-aral ng mabuti, gamitin yun sa tama. Lubos po akong nagpapasalamat at isa po kami sa nabigyan ng oportunidad para po maging beneficiaryo nyo. Maraming salamat po. Nawa po'y mas marami pa kayong matulungan na katulad po namin. DSWD, katuwang ang mga kapuspala. Hindi lahat ng superhero ay lumilipad at nakakapat maskara. Sila ay simpleng tao lang ngunit natatagan at malasakit ay pamihira. Dapat mapagaling ang serbisyo para sa bawat Pilipino. Puso, serbisyo, paggabay sa paggalingan laging handa. May hatid na pag-asa dahil bawat buhay mahalaga. Angels in red vests, sa paggalingan laging handa. Extra love and care dahil bawat buhay mahalaga. Walang pag-aalinlangan, walang pinipiling araw o lugar. Pag dumating ang dilubyo sa kuna, gagawin ang lahat upang tayo'y maprotektahan. May patas na pagtrato sa komunidad ng bawat Pilipino. Puso, serbisyo, paggabay sa paggalingan laging handa. May hatid na pag-asa dahil bawat buhay mahalaga. Angels in red vests, sa paggalingan laging handa. Extra love and care dahil bawat buhay mahalaga. Angels in red vests, sa paggalingan laging handa. Extra love and care dahil bawat buhay mahalaga. At nagbabalik ang DSWD 5. Balik po tayo, sir, sa ating talakayan. Ano po, Sir John and Sir John Paul.
Para sa ating susunod na tanong, isa ito sa mahalagang concerns ko. Paano naman po sa aspeto ng DSWD, paano po natin pinoprotektahan ang data ng ating mga beneficiaries? Yun, sa DSWD, sinisigurado namin na gumamit ng mga firewalls, antivirus, at mga security tools. At make sure na regular yung system na updates namin dito sa DSWD. And continue sa aming pag-monitor. At isa sa pinaka-importante ginagawa namin is yung employee awareness program. Yung mga employee, gumagawa kami ng mga trainings, yan, mga advisories and reminders sa kanila upang maiwasan itong mga scams or mga unsuspicious na mga links na yun. Dagdag ko lang kasi regarding naman sa protection na ginagawa ng DSWD, siguro proud naman ako sabihin na ang DSWD talaga is seryoso sa pag-campaign namin ng against cyber attacks. Kaya marami talaga kaming ginagawang mga paraan, mga projects para siguraduhin na yung aming infrastructure or yung aming kakayahan dito sa DSWD para protektahan ang information is sapat para siguraduhin na yung data ng ating mga beneficiaries, natin lahat, is secure. Kasi alam naman namin na gaano ka-importante yung mga information at alam namin gaano nagtitiwala lahat sa pagbigay ng information sa DSWD. Kaya yun din ang ginagamit namin na motivation para siguraduhin na yung pine-place namin na security measures ay yung talagang pwede pagkatiwalaan natin sa DSWD. Ayan, so ganun po talaga, no? Ganun po talaga kahalaga ang data ng bawat beneficiaryo. So, kaya pinoprotektahan ito, parang katumbas na din ng individual na pagmamay-ari. Kasi syempre, ito kasi yung mga tao na sinaserve natin o kinikater natin dito sa ating ahensya. So, dako tayo, sir, sa ating isa pa pong tanong. So, ano po ba yung mga practical na paraan upang maging ligtas online or sa online space in general? Yun. So, actually marami. Yung iba nasabi na namin kanina. Halimbawa, yung paggamit ng strong password or unique password or password na hindi madaling mahulaan o magamit ng iba. Andun na yung sinabi ni Sir Jobert kanina na wag gumamit ng isang password lang para sa lahat. So, dapat unique siya. Isa pa, dapat marunong tayo gumamit ng iba't ibang paraan sa pag-access ng accounts natin. Di ba ang kinasanayan natin is username, password din. So maaari na gumamit tayo ng fingerprint scanners. Yung, di ba, siguro familiar naman kayo sa natawag na OTP or one-time password, di ba? So may mga ganun na security measures naman, mostly yung mga pinagkakatiwalaan natin na applications. So saan, bago tayo tumuloy sa paggamit ng application, ay hihingi muna ng unique password na once mo lang magagamit. So yun ay isang example na tinatawag namin na multi-factor authentication. So paggamit sa pamamagitan ng multi-factor authentication, so nadagdagan yung level ng security ng ating mga users. Kasi extra layer. Diba? Halimbawa, kung after mo magbigay ng username and password, akala mo makakapasok ka na, hindi pa pala kasi may isa pang kailangan pagdaanan. Parang may isang gate pa siya, sir. Parang may isa pang gate. So ganun parang ganun ang dating niya. Parehas din po ba siya, sir, sa tinatawag natin na two-factor authentication? Ayun. So andun na siya, papasok na siya doon sa multi-factor authentication. So ibig sabihin, hindi lang isang paraan ang ginagamit ko para makapag-access ng account, kundi mahigit pa sa isa. Isa pa sa possible na practical tips na maibibigay namin sa iyo is yung pag-ingat. Di ba nasabi namin kanina, marami mga fake websites, mga suspicious websites, or kaduda-duda na websites. So mag-ingat tayo na mag-click. Di ba? May kasabihan nga tayo ngayon, think before you click. So mag-ingat na mag-click ng mga siguro kaduda-duda na links. May mga links na maaaring ma-share sa atin through email, through messenger, through text messages. So, dapat siguraduhin natin na yung link na yun are legit. Especially kung hindi naman natin inaasahan yung link na yun. Wala naman tayong ine-expect na magkaroon na ganung messages galing sa kung kanino. Kahit nga, minsan galing sa sarili natin na mga relatives natin, sa mga friends natin. Diba? Meron din yung pag-check kung legit yung websites na pinapasok natin. So, maaari kasi na yung mga attackers natin is since madalas tayo gumamit ng mga popular websites, parang ginagawa nila is parang replicate. Yun. Ginagaya nila yung itsura,
yung gamit ng website na yun, tapos yun ang ipapasa sa atin na hindi natin alam, peke na pala. So, maaari na nagamit natin yun, nakapag-provide tayo ng informasyon, especially yung mga sensitive information natin, at doon, nakuha nila yung mga data. So, paano ba natin malaman kung peke yun? Ang isa sa pinaka mabilis or pinaka-madali na pag-alam kung peke yung ating website is titingnan natin, di ba kung nag-access tayo sa internet, halimbawa to cellphone, gumamit tayo ng browser, siguro familiar tayo sa Chrome or kung sa laptop or sa computers natin. Pag gumamit tayo ng application para mag-connect sa internet, nagta-type tayo ng www.facebook.com. Di ba sa unahan yun, may makikita pa tayo http://www. So, siguraduhin na yung part ng HTTP ay may kasamang S sa ulihan. Yung S na yun ang nagsasabi na yung website na yun ay safe and secure. Okay? So, iwasan na pumasok ng mga websites na walang S. Madalas naman, may mga security measures naman sa browsers natin para siguraduhin na hindi natin mapasok yung websites na yun. Pangalawa naman is yung spelling ng website. Siguraduhin na tama yung pangalan ng website mismo. Baka sabi natin, facebook.com yung pinasok natin, pero nakalagay doon is facebook.net pala. Hindi naman, yung Facebook, Isa lang yung O. Or iba yung ginamit, 00, parang gano'n. So, tingnan natin kung tama yung websites na ina-access natin. Yun din, kanina nabanggit na namin yung paggamit ng public Wi-Fi. So, iwasan natin na magamit ng public Wi-Fi as much as possible. Kung meron naman tayong pang internet, pag gumamit ng data connection sa internet, so maaari yun na lang kasi private natin yun. At also, kapag gumamit naman tayo ng public Wi-Fi or nag-connect tayo sa public sa internet, sa free Wi-Fi sa labas, siguraduhin natin na mag-log out after. Or kahit sa devices or sa computer or sa cellphone ng ibang users, pag nakigamit tayo, mag-log out tayo kasi parang ino-open natin yung sarili natin sa kanila. So make sure na i-close natin once nagbukas tayo sa kanila. Tapos, yun din, wag basta-basta magbigay ng personal information kahit kanina man. Kasi, syempre, kaya nga sila personal, di ba? Ibig sabihin nun, sa'yo lang yun. Sa'yo lang yun. So, dapat ingatan natin na kung kanino natin siya binibigay. So, kasi minsan talaga kasi sir, di ba, kahit maingat ka, medyo mahirap pa rin talaga i-identify kung alin yung legit sa fake. Kasi merong mga nagle-level up din yung scamming skills na talagang parang kamukhang kamukha. Pero it's good to know na may mga ganyang simpleng palatandaan para malaman kung yung site ba ay safe talaga or hindi. Kasi kadalasan nga yung sinishare natin, yun yung laging nagiging trouble natin na parang pag nakakita lagi ng mensahe na meron kang makukuhang papremyo or anything related to money, talagang medyo madaling ma-encourage kumbaga ang mga users natin. Yes po. Ganun talaga siya. Ayan, so minsan din talaga no, kahit gaano natin kaingat sa social media or sa kahit anong mga platforms, may mga nahuhulog pa rin talaga or minsan tayo mismo nahuhulog pa rin talaga tayo sa patibong na ginagawa ng mga ganyan na websites or mga social media platforms na kung saan hindi pala talaga siya totoo. So talaga sa ating mga viewers and listeners, hinihingi po namin na talaga pong mag-ingat po tayo. So, kasunod doon mga sir, matanong ko lang din po, ano po ba yung dapat kong gawin if in case po, sa tingin ko, personally, na-compromise na yung information ko or yung aking account mo po mismo sa social media? Unang-unang gagawin is palitan agad yung password ng account na yun. O kung ano man, para hindi malagin naman sa ibang accounts. For example, iisa lang yung password na ginamit nyo. Siguraduhin na mapalitan nyo kaagad yung password na yun. At i-log out nyo yung mga ibang accounts dun sa device na yun. And ang pag-enable din ng nabanggit kanina, yung multi-factor authentication, siguraduhin i-activate o i-on, enable na yung ganon. Para at least, hindi, kahit makuha naman yung email and username and password, meron pa tayong extra layer na pagdadaanan bago maka-access o mabuksan yung application or website niya. At isa din agad, dapat i-report ito sa DSWD, ICTMS, if may mga itong nangyari, para at least ma-actionan ka agad at
mag-monitor ng mga suspicious activities. Yan. Baka ginamit na ng hacker yung account mo, nag-loan na siya, bigla ang loan, or nilag-in, biglang nag-post, or nag-scam, or mga kinontak na yung ibang relatives natin na pwedeng i-scam or i-hack natin. Yun, iwasan po natin. Huwag lang kalimutan na yan, i-report agad. Kasi the more na pinapatagal natin yan, hindi natin alam, mas marami na pala Malamang. nakukuha sa atin. So, Oo. kailangan i-report agad. So yun na. So napaka-informative ng mga sharing ni na Sir. Ano po, sana ay nakatulong ito lalo na po doon sa mga hindi pa gaanong kumbaga hindi pa gaanong sanay sa paggamit ng mga online transaction. So kumbaga nagsisimula pa lang ng mga online sa paggamit ng online application. So napaka-importante ito na tinuturuan natin sila or tinutulungan natin sila. So, with that, sir, gaano po ba kahalaga ang community awareness sa usapin ng data security at privacy? Ganun po. So, very important po talaga siya. Pagdating sa tinatawag natin na information security, masasabi natin na ang tao, ang tinatawag natin na weakest link. Bakit siyang weakest link? Alam naman natin, ang tao ay hindi siya, parang pabago-bago. Diba? Hindi tayo yung consistent. Ang emotion natin may affect kung ano man yung mga decisions natin, kung ano man paaaring gawin natin next. So dahil doon, yung ating kakayahan na i-prevent ang isang bagay is nagbabago din. So dahil doon, very important na ang komunidad, o tao mismo, tayo mismo, ay malawak ang kaalaman pagdating sa information security. Dahil hindi naman kasi natin maaaring sabihin na ay may tools naman kami, may ganito naman. Secure naman si DSWD, sabi nila, di ba? Hindi naman natin maaaring sabihin na dahil secure si DSWD, tayo mismo walang gagawin. Tayo mismo magiging sabi natin na relax na. Dapat tayo mismo alam natin kung paano natin sa sarili natin maiiwasan. Kaya nga, nagbibigay kami ng mga tips kung ano yung mga pwede nyong gawin sa sarili ninyo kapag may mga ganitong klaseng mga attacks. Diba? Ang sa amin naman is kapag meron na, at least meron kaming measures para siguraduhin na yung attacks na yun ay hindi dumating sa critical na stage, diba? So, ganoon siya. So, it's very important na tayo mismo ay maging responsible. Kasi nga, sarili natin yun na impormasyon, diba? Parang gamit lang naman natin yun. Kung mayroon pa cellphone, mayroon pa sasakyan, sino bang magiging responsible sa sasakyan at cellphone natin? Tayo lang naman. So, ganun po. Kaya very important na aware tayo pagdating sa information security. So, ang information security ay hindi lang role ng mga IT, kundi tayo bilang mga individual. Yes po. Kailangan alam natin itong mga security measures and also yung pinaka-basic na pagprotekta sa ating privacy, lalong-lalo na online. Yes po. Iyan, so maraming salamat po sa kapakipakinabang na impormasyon na inyong nailahad sa atin, mga sir. So maya-maya po ay sasagutin naman natin kasama sila Sir John Paul at Sir Jobert ang mga katanungan mula sa ating mga viewers and listeners. At ito na din yung chance ninyo para i-comment ang inyong mga tanong patungkol sa data privacy dahil sasagutin natin yan sa pagbabalik ng DSWD 5. Nasa Taytay po kami, ang hirap po ng sitwasyon, ang hirap ng bilihin. Ngayon po yung kinikita po namin, sapat lang doon sa amin tinatahi. Tapos ang problema po, sobrang init sa loob po ng tahian. Kaya po nag-decide kami na umuwi na lang ng probinsya.
mag-aral at magkatrabaho, naturuan ko po siya. Pag po naturuan ko dito ng isang buwan, sa bahay na po sila. Pinamamakinahan ko na. Masaya talaga ako sa pananay ko kasi yun yung nakatulong din sa pamilya ko, tas sa pansarili kong pangangailangan, lalo na yung sa pang-araw-araw na pagkain. At laki pa sa salamat ko sa kanya dahil siya yung nagturo sa akin kasi kung hindi man ako natuto ngayon, hindi ko rin alam kung anong trabaho yung ano ko ngayon. Kaya malaking tulong sa akin. Masarap po sa pakiramdam dahil po bukod sa natututo sila kahit sila ay may edad na talagang gusto nilang matutong manahi kahit may edad na. Patuloy ko po itong papangalagaan hanggang sa kaya pa ng butas ng karayom. Hanggang kaya pa suotan ng sinulid yung butas ng karayom. DSWD, katuwang ang mga kapuspala. Ang nakikita kong positibong pagbabago, yung ang karamihan hindi na nahihirapan. Yung pagising mo, magbubukas ka na lang ng gripo kasi nasa level 3 na po kami. Maihahambing ko ito sa isang hagdan kasi nagsimula kami sa wala. Tapos ngayon, nagle-level up, umaakyat kami, kumbaga isang hagdan na napupunta na kami sa mataas, hindi lang nananatili sa mababang lugar. We ensure na sa budget pa lang nila, they have this certain amount of fund na para ma-maintain naman yung project nila. Kasi anyway, sila naman din ang gagamit and sila magbe-benefit with the program. And ultimately, thankful po ako sa community because they are very cooperative in sustaining the Kalahi Seeds program. Tungkol po sa sustainability ng project ng Kalahi, ang ginawa po namin bilang association, in-involve po namin ang community mula sa pagpaplano, pag-implement, at kung paano ito pahalagahan upang mapakinabangan po ng mga susunod pang generation. Uh, 2005 nang namatay ang aking asawa, mahirap kung paano ko bubuhayin yung 5 kong mga anak. Hindi ko maintindihan kung paano gampanan ang pagiging tatay at pagiging nanay. Hindi ko halos maiisip kung saan ko kukunin yung aking itutustos sa kanila kasi mahirap nga naman yung nag-aasikaso ka ng bahay at naghahanap buhay. May pagkakataon na talagang gusto ko nang sumuko dahil sa hirap. Pero dahil sa labis na awa at pagmamahal ko sa aking mga anak, nagsikap ako. 2009 nang ako ay mapabilang bilang isang grantee ng Pantawid Pilipino Program. Laking pasasalamat ko dahil talagang on time yung pagiging purpose beneficiary ko o grantee. Nakatulong na malaki yung cash assistance na ibinibigay sa akin ng programa, pero ang pinakamagandang nagbigay ng pagbabago sa aking buhay yung mga natutuhan ko o yung mga ibinabahagi ng programa sa pamamagitan ng Family Development Session na ibinibigay buwan-buwan.
Yun ang nagbigay sa akin ng motivation para maging aktibo ako sa iba't ibang religious and civic organization. Sa katunayan, naging presidente ako ng 2 eskwelahan, high school and elementary, as General PTA President. Malaki ang naiambag ko sa aking pagiging presidente sa aming paaralan. Nakapagbigay ako ng beautification sa perimeter ng eskwelahan. At yung General PTA contribution, nabigyan ko po ng kaluwagan yung mga magulang sa pamamagitan ng aking pakikipag-usap sa aming lokal na gobyerno. Sinubsidize yung PTA contribution. Ibig sabihin, yung mga magulang hindi na nagbibigay ng contribution, bagkus ito ay sinolder ng LGU Pili. Bukod dyan, nahirang din po ako bilang PTA Federation President. Doon na po nagtuloy-tuloy yung pagiging aktibo ko bilang civic leader. Sa ngayon po, ako po ay Federation President ng Solo Parents Federation dito sa Pili. Isa po sa naging ambag ko ay yung pagkakaroon ng cash assistance na in-implement ng LGU Pili. Kung hindi ako nagkakamali, baka dito sa buong Bicol, nauna po ang Pili na magpatupad ng social pension para sa mga solo parents. DSWD, katuwang ang mga kapuspala. Nagbabalik ang DSWD 5, ang iyong tahanan para sa mahalagang impormasyon, mga balita at talakayan. Ngayon naman po ay sasagutin natin ang mga katanungan galing sa ating mga viewers. Ayan, so para sa unang tanong mula sa ating viewers, ayan, so saan po ako pwedeng dumulog or magsumbong sakaling may gumamit ng aking personal identity sa online loan? So, kapag halimbawa nagamit yung personal identity mo sa ibang paraan or hindi mo alam, so unang-unang kailangan mong gawin, dapat i-collect muna yung possible na evidence na pwede mong gamitin. I-save mo yung may messages, i-save mo kung ano possible na gamitin mo as proof na ikaw ay na-scam. Tapos, pwede mo siyang report kasi ang PNP naman, tapos ang NPC, nag-coordinate naman sila regarding sa mga mga cyber attacks. Meron silang cyber tawag na parang cyber security division or program na ginagamit na talaga nag-focus din naman sa mga cyber crimes. So, maaari natin siya i-report sa PNP para magawa ng blatter, may report. Tapos, sila na rin ang magpaproseso kung saan yung mga or magbibigay sa inyo ng impormasyon kung ano yung magiging susunod na steps dun sa naging incident. So, yun po. Ayan, so thank you so much, sir. Para naman ito sa mga ating viewers, no? At least alam po natin kung ano yung gagawin at kung ano yung mga tamang proseso kapag in case po may ganito pong nangyari sa atin. So, meron pa ata tayong mga katanungan, Ma'am J-Mans? Ito naman, sir, pinag-uusapan natin kanina yung diba, data privacy. Paano naman po daw kung mapatunayang lumabag ang isang tao sa Data Privacy Act? Ano po daw ba ang magiging parusa nito? Yun, depende naman ito sa violation na ginawa. Pwedeng magmulta mula 500,000 to 5 million hanggang 5 million ang pwedeng multa. At pagkakakulong na mula 1 o hanggang 6 na taon. At kung sa empleyado naman, pwede magkaroon ng administrative sanction naman ang pwedeng iparusa sa mga empleyado. Anong mga halimbawa ng mga Siguro yung pag nahuli kang nag-scam, yun. Ano pa? Pag-hack din ng mga pag-hack din naman ng mga systems or mga website, yan. Pwede kang maparusahan at mag-move. So, yun. Muli, maraming salamat po, sir, sa inyong mga napakagandang mga input po.
Sa muli po, sa ating mga viewers, mamamahagi kami ng 100 peso load o GCash sa maswerteng viewer na makakasagot sa aming question of the day. Yung question of the day po natin ay, paano mapoprotektahan ang iyong sarili online? Again, paano mapoprotektahan ang iyong sarili online? Galingan po natin sa pagsagot dahil ang pinakamagandang sagot ay ang mapipili naming mananalo. At abangan na lang po ang announcement ng winner kasi ilalagay na lang po namin ito sa comment section ng ating Facebook Live. At dyan po nagtatapos ang ating talakayan. Pero bago tayo magpaalam, baka merong mensaheng gustong sabihin si na Sir Paul at si Sir Jobert. Yun nga, tulad sinasabi namin, laging maging responsible. Ang cybersecurity naman ay hindi lang trabaho ng mga sa amin, nasa ICT, nasa IT field, or nasa IT department. So meron din ditong responsibility tayo mismo, yung mga users, kayo. Kasi yung mga data, tulad ng sinabi ko kanina, yung mga data at informasyon na nakukuha dito ay personal natin. So dahil personal natin siya, dapat maging responsible tayo sa hawak natin. Sino po? Yun, dagdag ko lang din, mag-ingat kayo sa mga suspicious websites, links, or mga potential na scams. Iwasang mag-click nito at maglagay ng mga personal at sensitive data na yun. Ayan. So, again, sa ating mga viewers po, pag ang mga naririnig natin or nababasa nating pangako online ay too good to be true, malamang hindi yan totoo. So again, it's a common social responsibility para sa ating lahat na maging maingat online. Ayan, so maraming salamat po ulit sa ating mga panauhin sa pakikibahagi sa ating programa para sa ating mga viewers. So wag po kalimutan na i-like and follow ang ating social media accounts. Sa Facebook naman, hanapin ang aming Facebook page na DSWD Field Office 5 Bicol. Para naman po sa aming Twitter, Instagram, TikTok at YouTube, i-search nyo lamang po ang username na DSWD FO5. So abangan ang mga susunod pang mga episode at programa ng DSWD 5 sa ating official Facebook page. Ayan, so patuloy ang ating serbisyo at pagbibigay ng kaalaman para sa bawat pamilyang Pilipino. Muli, kami ang inyong host na sina Justin Bermilina at J. Miles K. Araw. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng DSWD Social Marketing Unit sa pangunguna ni Ms. Mary Giselle Mesa at sa pamumuno ng aming Regional Director na si Director Norman S. Lorio. Hanggang sa muli nating kwentuhan dito sa programang naglilingkod ng may extra love at extra care. Ginagawa ang lahat mula sa puso. Muli, ito ang DSWD 5.